sa dami ho ng nagsasakaya naman dito kay Mayor Isko Moreno, isa po sa ika nga plastic na plastic at saka halatang trapo. Hanggang ngayon, di pa rin nagbabago, bulero pa rin. Ito si Lito Atienza. Panayan sakay ngayon kay Isko Moreno para may magamit na publicity, no? Ginagawa niyang kumot si Isko Moreno para ika nga mapag-usapan siya. Alam niya si Atienza, manipulator yan. Pareho ni Erap, yung dati niyang amo. Manipulator. Talaga nga naman, birds of the same feather, the same birds. Akalain ninyo biglang-bigla. Muntik tayong mahulog sa upuan sa pagkakabigla natin dito kay Lito Atienza. Akalain ninyo, sa tinagal-tagal niya na nabuhay sa mundong ibabaw, mga kaibigan, abay, bigla na lang tumubo ang pagiging makabayan. Nagmamalasakit sa kasaysayan. Kalahin ninyo. Yun daw pong mural. Naman ninyo yung mural, yung painting yun nakadikit sa pader o sa kisame. Tawag dyan mural. Kalahin ninyo yung mural ng City Hall. Nasa NCCA, National Commission for Culture and the Arts. Binabawi ho, sumakay kay Mayor Isko Moreno. Dahil ang gusto ni Isko Moreno mabawi ho yan. At maibalik dun sa City Hall. Ano ba istorya niya? Ba't napunta sa NCCA yan? Yan sa pagkakaintindi ko, hindi ako sigurado. Pagkakaalam ko yan, pinagawa yan Kasi nandun ho yan sa lugar ng kisame ng City Hall, sa Bulwagan. At yan ang merong obra niyan si Botong Francisco. Ngayon, dahil po sa tagal, mula nung yan, kinumisyon ni Mayor Antonio Villegas, si Botong Francisco para gawin yung mural na yon. Nakakalimutan natin banggitin lagi rin, si Mayor Antonio Villegas. Kasi po, isa yan sa pinakamagaling na naging alkalde rin ng lungsod ng Maynila. Akala nung araw, wala yan. Pero nung naging mayor po, namatay yung mayor, siya pumalit. Nung mamatay si Mayor Arsenio Lacson, siya ang vice mayor. Madali sabi, siya po ang nagtuloy. Abay, naging magaling na mayor. Lintik po, Makata. Yan yung mga makakata, karamihan dyan, mandirigma pero marami naging project si Mayor Antonio Villegas. Siya nagpangalan ng mga yung mga Maharlika, Maharnilad, mga ganyan, di ba? Yun, yung mural na yun, mga kaibigan, na nagawa yun sa panahon ni Mayor Antonio Villegas.
Dahil sa tagal po, yung pong bungan ng Manila City Hall, tumutulo. Sa tagal po, napabayan ni Atienza tumulo yung ano riyan. Buti hindi siya nagkatulo. Yung bubong lang ang nagkatulo. Mga kaibigan, alam niyo nasira yun yung mural na yun. Dahil laging nababasa, ano po. Kaya yan, sa panahon ni Mayor Alfredo Lim, pinaano ho yan, pinaayos yan. Hindi naman ho libre yata ang pagpapaayos niyan. May bayad yan. Malaking halaga. Kasi walang katumbas na halaga yun Kumbaga, sabi nga, priceless yan Ngayon, gustong mabawi na yan sapagkat nasa pangangalaga ng NCCA. Siguro, sila ang kinumisyon para ika nga kumpunihin yung pong artwork na yun. Baka hindi pa ubayad. Kaya hindi binabalik. Ngayon, mga kaibigan, gusto ni Mayor Isko Moreno, ibalik yan. Dahil yan ay pag-aari ng lungsod ng Maynila. Hindi ng National Museum. Okay naman yun. Maganda yun, di ba? Kaso umepal si Atienza. Nakikikami kay Isko Moreno. Kung magsalita, kami, anya. Ba? Kasama na siya ni Isko. Kami, ni Mayor Isko Moreno. Mamaya babasahin natin yung mga pinagsasabi nito. Manang-mana kay Erap ito pagdating sa Akwan sa pagpapanggap. Dadagdagan ko pa ng kwento. Totoong kwento. Kasi marami malilimutin. At meron pa yung hindi rin nyo alam na kwento. Ikukwento ko rin. Si Bulaklak. Si Bulaklak Atienza, mga kaibigan. Ito, iba rin ng ano nito Hindi pa rin nagbabago ugali nito si Atienza. Ang bobola pa rin. Ano sabi ngayon ni itong si Lito Atienza? Palibasa, ilang termino naging mayor si Atienza? 7 na taon yan, 3 termino. Naging alkalde ng Maynila si Atienza. Tanong nyo sa akin, o tanong ko sa inyo, ano nagawa ni Atienza legacy sa Maynila? Isa lang. Ihanap nyo nga kami. Meron ba? Ngayon, eto sumasakay siya ginagamit niyang deodorizer ng mabantot na imahe niya, si Isko Moreno. Ginagamit niya para pabanguhin niya yung sarili niya sa media. Eto. Palibasa, wala siyang maipagmalaki. Hindi siya maka-display ngayon ng gusto. Wala siyang makabayong issue kasi wala siyang accomplishment. Wala siyang maipagmalaki. Kahit congressman Ano ba party list ito? Di ba party list ito? Ang totoong party list ni Atienza, alam niyo ba kung ano? Habang buhay. Party list. Kailan pa naging congressman yan? Bakit hanggang ngayon congressman? Yan isa pa. Si Atienza, ang classic example, dapat i-abolish na Alam niyo kung bakit? Walang walang katapusan ng term pag party list. Hindi ba yung regular congressman, 3 term lang yun? Ito, kailan pa ito? Kung di ako nagkakamali,
Unang naging party list congressman ito, 2013 pa eh. Ano na ngayon? Ha? Nakailan term na siya. Oh, mga kaibigan. At saka sa batas, wala naman eh. Wala sinasabing, kung hanggang kailan o kung ilan termino lamang, walang limit, ibig sabihin, pagka party list congressman ka. Oh, yan. Ngayon, wala siya maipagmalaki. Sana, total, nagbabayad siya sa media. Diyan magaling yan eh. Oh. Eh bakit hindi mo sabihin ano nagawa mo bilang congressman? Sige nga, ng party list. Sige nga. Diyan sa buhay party list. Ano nagawa nyo? Ha? Meron ka ba naiakdang batas? Na naging batas? Oh, wala eh. Sa Maynila, meron ba napakinabang sa iyo Maynila? Bilang congressman ka. Eh, nung mayor nga, hindi nakinabang sa iyo eh. Ngayon, sumasakay siya para yung popularidad ni Isko Moreno, masalinan siya ng popularity ni Isko Moreno. Very popular si Isko eh. O, ito pa isang tatapatin ko kayo. Alam ba ninyo na isa sa mga presidentiable sa 2022 o nagbabalak, very obvious, na may balak tumakbong presidente sa 2022, sino? Pinakamalakas, Manny Pacquiao. Pero alam nyo, pagpasok ni Isko, sapaw silang lahat eh. Ha? Kung si Pacquiao hindi mapabagsak sa boxing, mapapabagsak ni Isko Moreno yan. Kung ngayon gagawin ng, kung ngayon tatakbo si Isko presidente. Ito itong taong ito, tatakbo si Isko Moreno presidente kung meron halimbawang alalan. Tatalunin niya yan eh, si Pacquiao. Oh, nawala sa picture si Pacquiao. Alam nyo, kumikilos ang ang makinarya. Merong nagpapakilos eh para mapag-usapan si Isko Moreno lalo sa mga yung mga YouTube. Nagkalat siya, mga hindi kilalang tao. Magugulat ka. O, ngayon, sumasakay dyan si Atienza para magmukha siyang dakila. Di ba? Kung ano yung imahe ni Isko, mahawa sa kanya. Di ba? Mapahawa siya. Mahawahan. Mga kaibigan. Yun nga ang ginagamit niya ngayon, yung mural. Ha? Mga kaibigan. Si Atienza wala ito. Bulok ang style nito eh. Laging pagdududahan mo, motibo nito lagi sa pagpuri, panay ang puri kay Isko ngayon, di ba? At kung magsalita, kami. Yan, ganyan magsalita yan. Ha? Kunyari, papasalamat siya raw kay Isko Moreno dahil daw sa pagsisikap nito na maibalik sa City Hall yung mural painting ni Botong Francisco. Ha? Ngayon, sabi pa, nandamuhong si Atienza sa Bulaklak, mabubulaklak, kaya mahilig sa bulaklak to kasi bolero to eh. Mabulaklak, manloko to eh. Mga kaibigan eh. Ang sabi, Mayor Isko and I. Si Mayor Isko daw at siya are both fully committed. Fully committed daw eh. To pursue, para daw ipagpatuloy ang intensyon ng resolusyon na inihain daw nila, nananawagan ng congressional inquiry tungkol doon sa mural. No. Eto. Isinasabit ni Atienza yung sarili niya
doon sa hangarin ni Isko na maibalik yung mural. Dahil yan ay merong mahalagang bahagi sa kasaysayan ng Maynila. And of course, sa Pilipinas. Alam nyo, ang Maynila, pag sinabi mo Maynila, Pilipinas yan. Kaya hindi mo maialis na ang atensyon ng tao, lalo't may ganyang mga kahangahangang nangyayari sa Maynila, dyan matuon ang atensyon ng lahat ng tao. Sapagkat yung Maynila, pag sinabi mo, kahit sa abroad, pag sinabi mo Maynila, ang ibig sabihin ng Pilipinas. Di ba? Yun ang katumbas. Eto ngayon. Ito si Atienza, di ba mural itong pinag-uusapan? Yung mural na yun, mayroong mahalagang bahagi sa kasaysayan ng Maynila. Di ba? Kailan pa nagkaroon ng malasakit ito si Atienza sa nagpahalaga ito sa kasaysayan? Wala naman akong matandaan eh. Katunayan, nung nakaupo si Erap kasi dati niyang amo eh. Yung presidente si Erap, di ba? Parang lollipop niya kay Erap. Di ba? Mga kaibigan, yung pong ginawa ni Erap na paglapastangan sa mga heritage, yung pong mga pamana ng kasaysayan, katulad ng Army and Navy Club, property ng Maynila yan. Yung Philippine National Bank building sa Escolta, hindi ba nilapastangan ni Erap, giniba pareho yan? Ipinakontrata yung Army and Navy Club sa mga incheck. Palibasa, yung kumontrata nung Army and Navy Club na nagtayo ng casino, ang pangalan, Simon Pass, di ba? Yan, tandaan niyo yung pangalan, Simon Pass. Inchik yun. Yung mayabang yun. Ngayon, di ba, yung Army and Navy Club, ano na yan eh? Heritage yan eh, mga kaibigan eh. At yung compound ng Army and Navy Club, napakaraming puno ron. Hindi ko alam, more or less, 100 puno yun eh. Yung mga puno ron, mga kaibigan, matanda pa dun sa Army and Navy Club. Akalain nyo, pinaputol ni Erap lahat yun. Walang nagsalita. Ultimo si Atienza, lalo si Atienza. Bakit? Kasi yung Simon Pass na kinontrata ni Erap na magtayo ng casino doon sa Army and Navy Club, ano rin yun eh? Kasabwat din ni Atienza nung panahon niya yun eh. Nung siya mayor sa Maynila. Natatandaan ba ninyo na mayor yan si Atienza? Diyan sa tabi ng Army and Navy Club, actually yun, property pa rin yun ng Army and Navy Club eh. Yung itinayo doon na restaurant, Fisherman's Wharf ba yun? Pangalan nun? Yung pangalan ng restaurant, sa tabi ng Army and Navy Club. Hindi ba mga may-ari niyan sila Kimong, tsaka yung Pass na yan. Kasosyo si Atienza. Kaya kaya tahimik siya. Nung si Erap ang kumamkam nung kwan. Baka wala tayong kamalay-malay. May sosyo din si Atienza dyan kay Simon Pass eh. Di ba? Ngayon, dito sa PNB building, yan, dapat paimbestigahan ni Mayor Isko Moreno. Pinagibayan ni Erap. Nung yan ay sinisimulang gibain, napabalita
Gigibayin, binenta ni Erap, di ba? Sino ang bumili niyan? Magkano binili yan? Yan ba'y napunta ang pera sa Manila City Hall? Yung Army Navy Club, napunta ba? Dineklara ba yan? Ha? Yung mga bayaran na nangyari? Ngayon, yung PMB building, meron ako natatanda mga arkitekto, grupo ng mga arkitekto, kinundi na nila. Yung noon plano pa lang na pag-iba sa Philippine National Bank building sa Escolta. Hindi ba ngayon plano ni Isko Moreno ibalik ang dating ganda ng Escolta, di ba? Mga i-restore, mga kaibigan. Paano mong ibabalik ang ganda na wala yung isang makasaysayang building dyan? Ang sabi ng mga arkitekto nga, ang gumawa niyan kinikilalang arkitekto sa buong mundo na Pilipino. At yan heritage yan. Sabi ng mga arkitekto, kinundi na nila yon, pero walang nangyari. Kamukat-mukat mo, biglang nasunog, wala namang umuukupa dun sa building, nasunog yung building. Bakit? Para ma-undervalue. Mapuwersa, walang makatutol na yun ay gibain. Di ba? Mga kaibigan. Sipin mo, ano pa? Ano ba ang naging proyekto ni Atienza sa panahon niya? Alin, yung Baywalk? Yan ang bumaboy sa Manila Bay. Unang-unang bumaboy dyan, si Atienza. Di ba napakapanghin ng Baywalk nung araw? Nung pinalagyan niya ng mga walwalan yung kahabaan ng Rojas Boulevard, yung seawall. Ang panghi, doon na ang iyan, lahat doon na umaagos sa Manila Bay. Si Atienza ang unang bumaboy dyan Kaya nung makabalik si Mayor Lim, pinagiba lahat yung mga establishmento ron. Ano pa ginawa ni Atienza? Yan ba nagpapahalaga sa kasaysayan? Yan ba tunay na nagmamalasakit? Ano pa ginawa niyan? Yung Avenida Rizal, akalain mo isara sa trapiko, tinayuan ng park yung gitna nung kuwan, ginawang plaza, yung Avenida Rizal. Di nagka-leche-leche ang traffic sa Maynila, di ba? Sa Avenida, kung saan dumaan yung mga jeep na maliliit ng karsada ron. Nagka-traffic ng ilang taon. Ginastusan ng malaki para makapagnakaw. Akala mo kung mapagsalita ito, malinis na tao. Alam mo, ito si Atienza pagdating sa pagmamalasakit sa kasaysayan, pagpapahalaga sa kasaysayan, at saka laban sa corruption, ito ang pinakahuling tao. Isa siya sa pinakahuling tao na pwedeng magsalita. Katakot-takot na pambababoy ang ginawa niya sa Maynila eto. Naipaliwanag na ba ni Atienza? Yung pagpapagiba sa dating High Alay building, isa pa yun. Yun, heritage din yun. Ano nangyari doon? Akalain mo pinagiba yun? Tatayuan daw ng justice, Hall of Justice. Asan? Mga kaibigan, dapat demanda yan Di ba? Dapat mademanda yan Sino katakot-takot ang ginawang paglapastangan niya si Atienza? Ano ginawa niya sa Maynila? Dakilan-dakila ang papuri ni Atienza ngayon kay kay Isko Moreno bakit kaya? Baka ungkatin Di ba? Asan yung nangyari sa High Alay? Anong ginawa mo sa High Alay building? Atienza. Paano malilimutan ng publiko yan? Ang laki ang daming nagalit kay Atienza, hindi lang taga Maynila.
lahat ng dumadaan sa Avenida Rizal, ultimong jeep, ultimong pasahero, ultimong mga taga-ibang lugar na peste sa traffic doon sa ginawa ni Atienza. Ginawang park o plaza, yung pong yung Avenida Rizal, kung di ba naman, ewan ko kung, ito dapat pa-check up din sa mental to eh. Akalain mong karsada yun eh. Gawin mong plaza, magkapera lang kayo. Ha? Kinabitan ng tiles. Ano nangyari? Ayun, nag-standby yung mga pokpok doon. Ha? Doon ang bilihan ng mga marunong babae, oh. Ha? Mga kaibigan, mga nakadroga pa, yung mga nagsisinghot. Oh. Ano pa mga atraso nito si Atienza? Yung Plaza Miranda, binaboy niya, no? Tinan mo itsura ngayon ng Plaza Miranda. Ginawang Rome. Ha? Nilagyan ng malalaking haligi ron na poste. Akala mo yung Roman, di ba? Gothic. Oh. Alam nyo, hindi yan ang Plaza Miranda, di ba? Sabi ko nga lang sa inyo ni isang araw, dapat yung Plaza Miranda i-restore. Kahit symbolic man lang, itayo dyan ang entablado para sumimbolo bilang bastion of freedom of expression. Press freedom, yan. Sapagkat yung Plaza Miranda ang ginagamit ng lahat kapag may mahalaga silang ipababatid sa taong bayan. Pati na lahat ng mga naging leader sa Pilipinas, presidente, diyan nagtatalumpati. Hindi ba kasaysayan yan? Ha? Ano pinagagawa nito? Diyan nagsimula na yung lumaganap na yung vendor. Pinalaganap na ng administrasyon ni Atienza na baboy. Oh. Kaya sana may makapagparating yan eh. Ibalik niya, gibain mo yung ginawa ni Atienza riyan. Tapon mo sa bahay ni Atienza yung mga pinagtatayong poster yan. Ginastosan din eh. Pinonduan din niya ng City Hall eh. Magkapera lang sila eh, mga kaibigan eh. Ha? Oh. Eto na ang kwento. Nung si Atienza mayor yan, unang mayor, first term, malapit sa kanila si Isko, konsyel si Isko eh. Di ba? Konsyel si Isko Moreno. Malapit. Nabarkada pa yan kay Kim Atienza, kay Kim Atienza. Oh, pero bandang hindi nagtagal eh. Nagamit ni Atienza si Isko Moreno sa konseho. Siyempre, yung mga ordinansa, mga resolution na pabor sa pakinabang ni Atienza, nagamit si Isko. Bandang uli, nabalitaan ko na lang, tinanggal na nila, pinatalsik na nila dun sa kanilang kampo, si Isko Moreno. O yan, tanungin niyo sila Marlon Lacson kung dito to. Sila Marlon Lacson ang naiiwang kay Atienza. Isko Moreno, talsik. Isang araw, one day, isang araw, ako po nagkakape. Diyan sa tambayan namin sa dating Manila Hilton. Ano na yun? Manila Pavilion na. Oh. Nakasabay ko si Isko Moreno. May dala pang libro eh. Nagbabasa. Nung napatingin nagkwentuhan kami. Oh. Alam nyo, paksa ng kwentuhan namin, hindi ko makakalimutan eh. Si Atienza masama loob ni Isko Moreno noong mga panahon na yun. Kwentuhan kami.
Oh. Alam nyo, kung tutusin, pareho kaming biktima ni Atienza eh. Nauna pa akong nabiktima niyan eh, si Atienza, kaysa kay Isko. Sipin ninyo, panahon pa ni Marcos eh. Assembleman ba yan eh? Hanggang sa naging NHA General Manager yan, di ba? Noong panahon ni Cory. Sipin nyo, batang-bata ako nun. Libre. Sipin ninyo, publicity, radyo, dyaryo, walang bayad, mga kaibigan. Walang hiya yan eh, si Atienza. Nung maging mayor yan eh. Mga kaibigan eh. Hindi ako kasali. Kung sino-sino yung mga nakita kong dating kalaban niya, yun ang kasama niya. Ngayon, yun nga, nagkakwentuhan kami ni Isko. Yung sama ng loob. Nung mag-iwalay na kami, bago matapos yung kwentuhan, sabi ko yung mga panahon na yun, nauuso pa lang yung cellphone. Bago. Yung mga Nokia, di ba? May mga 10, mga 3210, mga ganon, di ba? Sabi ko Isko, ano ba yung kako yung pamagat niyang ano mo? Cellphone mo. Sabi niya, ano to eh. Sabi ko, yung bang ano mo, cellphone mo, ano ba ang bang brand? Sabi niya, ano to eh, Nokia. Sabi niya, bakit? Ba't mo naitanong? Akala ko kasi ang pangalan ng cellphone mo, Atienza eh. Nagulat pa eh. Sabi, ba't mo na, meron bang cellphone na Atienza ang ano? Ang pangalan? Sabi ko, wala. Pero, meron yung ano, yung user-friendly. Doon natapos ang aming kwentuhan. Ngayon, that time, pasulat-sulat ako sa maliliit na periodiko. Wala tayong programa eh. Si Gloria Macapagal-Arroyo na ang presidente. Isang beses, pinagtanggol ko ngayon si Isko doon sa column ko. Pinagbabanatan ko tong mag-aama, si Atienza, si Sakim, di ba? Yung mag-ama. Ngayon, konsyel din si Sakim Atienza nun eh. Ngayon, isang araw, dun sa Paglunes, doon kami sa Manila Hotel. Kita-kita nila kauding. Pag umaga, nagkakapi kami doon, Lunes. Si Mayor Lim nga, nagpupunta ro, senador eh. Mga kaibigan eh. Doon kami nagkakape, kwentuhan. Isang araw, hindi si Limang guest eh. Ang guest si Lito Atienza pala. Nagkataon, yung dyaryo na dala-dala ko para mabasa ron, maliit lang na dyaryo yun eh, hindi kilala eh. Pero para, makilala yung dyaryo, dinadala ko ron. Pagka Lunes, nagdadala ako ng kopya. Meron akong column doon. Nagkataon, ang guest si Atienza at siya ang binabanatan ko. Nakakuha pala ng kopya. Hindi ko naman siya pinapansin eh. Nakaupo kami nila kauding eh. Bartolome, marami kaming katabi. Akalain mo, biglang lumapit sa amin yan. Si Atienza. Magpapakuha ng litrato para sabihin eh. Papakita niya eh na, ito, mga ano ko to eh. Di ba? Di mo, kundi ano yan. Dalang-dala ako dyan kay Atienza na yan. Lintik manggamit ng tao yan. Ngayon, lumabas na ako, di ba? Sa lobby. Nakita ko, magkausap sila nung, yung, panahon pa ni Isi de Venecia, meron siyang bata eh. Newsman dati yun eh, may edad na eh. Mataas ang pwesto nun dun sa Congress eh, yung matanda na yun eh.
Nag-uusap si Atienza at saka yun. Akalain mo, nandito ako sa malayo, nag-aabang ako ng sasakyan. Nakita ko ni Atienza, hawak-hawak yung dyaryo ko. Ha? Yung isang kopya ng dyaryo, hawak-hawak niya. Pagkatapos, iniwan niya yung matanda. Ha? Lumapit sa akin. Kunyari, hindi ko siya nahalatang lumapit sa akin. Ha? Percy, sabi sa akin, ano pa yung tinapik pa ako ng dyaryo sa tiyan yung tapik, na mahina lang naman, ginanon ako. Binabanatan mo ko sabi gano'n sa akin. Sabi, kung kailan na niya malayo na narating natin, natin daw. Sabi, kung kailan na niya malayo na narating natin, at saka ka pa umiiwalay. Sabi sa, talagang bulero, no? Nuknuka ng walang, kumulo dugo ko mga kaibigan Sabi ko, pinabayaan mo ko Ba, akalain mo yung mukha ni Atienza nagmukhang chicharon Ha? Nung sinopla ko may sinabi pa yan sabi, pumunta ka nga ron. Sabi, doon kay Maricar. Alam mo kung sino yung Maricar? Sekretarya niya yun. Yun ang tagabigay niya ng pera. Walang iyang Atienza ito. Ako, tatapatin ko kayo. Nung panahon na yun, hirap na hirap ang buhay ko noon. Yung pinaka-lowest of my life, yun yung panahon na yun. Kasama yun sa panahon na yun. Mga kaibigan, bakit hindi sasamaan loob mo, di ba? Walang yan talaga yan, si Atienza. Naku, kawawa mga naloko niyan. Sana maalala man lang ni Isko Moreno na once upon a time, sinipa rin siya niyan. Nung hindi na siya pinakikinabangan at wala nang kailangan sa kanya. Yung mga sip-sip nung kay Atienza na kaaway rin ni Isko, di ba yan sila Astals? Sita Astals. Yun bandang uli, nung naki-Atienza yun, sobrang sip-sip. Para makapag-sip-sip, makapagpakita ng loyalty kay Atienza, binabanatan no si Isko Moreno. Nung bandang uli, nung siya na ang may kailangan kay Atienza, nabaliw yun Nasiraan yun, mga kaibigan. Dahil sa kagagawa ni Atienza. Akalain mo parang basurang iniwan lang ni Atienza yun. Nung kumandidatong vice mayor, natalo, hindi sinuportahan ni Atienza. Siguro, dinamdam. Dahil sa sobrang sama ng loob, nabaliw Mga kaibigan, naglalakad sa Robinson, daming nakakapuna. Isang beses, nagkakape ako ron. Nakaupo doon Kaya, malapit doon sa inuupuan ko, napuna ko Nagkaroon ng kwan Dahil yung mata, nanlilisik At saka kung ano-ano sinasabi, may kausap na standby ron. Alam nyo di ba yan nakasama ni Dolphy sa mga pelikula, sa TV. Nung isang beses na magpunta, pasya lang ko si Tito Dolphy sa bahay, naikwento ko yan. Binanggit ko. Sabi ko, kilala niyo ba si Kwan? Di ba kasama niyo dati si Sita Astals? Sabi, bakit? Asan na ba yun? Sabi ko, parang ang tingin ko, may Hindi, nabalitaan ko nga Sabi niya, gusto ko rin matulungan Sabi niya gano'n. Kung makikita mo ulit, bigay mo itong telephone number ko. Binigay sa akin yung telephone number. Binigay ko kay, nung makita ko muli dun sa Robinson, paikot-ikot yan dun Naglalakad Tinawag ko Sabi ko, nakausap ko ako si Dolphy. Kinukumusta ka at gusto ka makausap. Binigay ko yung telephone number. Ang hindi ko alam,
Eh kung tinawagan niya yun dahil ang duda ko wala sa sarili nung kinakausap ko mga kaibigan. Ewan ko na lang ngayon kung nagbalik na siya sa katotohanan.